Good morning! Ngayon ay February 15, 2025 and ika-42nd birthday ng mama ko ngayon. Meron nga silang ginakip na manok para katayin at ang iya na yan, ang hilig-hilig talagang humawak ng manok, hindi talaga siya natatakot. May pahaghag pa nga siya dyan sa manok na dyan. Ano yan, goodbye hug? O baka naman nasa manok talaga ang true love kasi nga Valentine's kahapon. At habang sila nga ay nagkakatay ng manok, ako naman may nakita akong pakwan kaya naman hiniwa ko na. Pinag-experimentuhan ko lang naman to kasi hindi talaga ako marunong humiwa ng mga ganito kalaki. Hindi pa nga siya ganun kapula pero dahil nahiwa ko na ay for the go na yan. Kahit pa paano ay matamis naman siya, hiniwa-hiwa ko na nga yung pakwan para magkasya siya dun sa lalagyan. Sa sobrang laki kasi ng pakwan na to, feeling ko hindi talaga siya magkakasya dun sa lalagyan. At talagang hindi nga siya nagkasya kaya naman pinagtatanggalan ko pa yan ng balat. Hinihiwa-hiwa ko pa yan para lumiit, para magkasya lang siya dyan sa lalagyan niya. After niya maluto nung kinatay nila ng manok ay umalis na agad kami. Hindi naman masyadong marami yung pagkain ng dinala namin kasi kami-kami lang din naman. Wala nga kasi talaga sa plano itong pagliligo namin ng dagat kasi yung plano namin ng ate ko ay panghapunan yung handaan. Hindi nga nila alam na may in-order na kaming mga ulam para sa birthday ni mama. Kaya naman biglang nasabi agad namin ni ate kasi baka bibili pa sila ng handa nila. Madodoble pa yung gastos. Dito nga lang kami pumesto sa may kakahuyan kasi parang mas maganda dito tambayan. May mga batang naglalako din ng panindan nila dito kaya naman napabili agad kami ng mangga. Paano ba naman kasi yung mga cravings namin ay talagang mangga. At ang iya na yan, parang cravings din ay mangga. Left and right ba naman yung hawak niyang mangga ay talagang hindi magpapatalo tong batang to sa kainan. Kahit na maasim ay for the go yan. At ginawa niya na ngang lollipop yung mangga. Parang hindi maasim ha. Kami-kami nga lang ng pamilya ko ang magkasama dito sa outing na to. Pero sinundo lang ni Papa yung mama niya which is yung lola ko kasi doon lang naman nakastay sa kapatid niya. Para na din makasama dito sa amin. Pinasama na nga namin yung isang pinsan ko which is yung Mamita Angel ni Iya. At sa kalagitnaan nga ng pag-video ay biglang natumba yung cellphone ko. At dahil hindi ko napansin, ayun, si Papa yung nakapansin kaya siya na yung nag-ayos. Panay hanap pa nga si Papa ng mapapwestuhan na cellphone ko. Kasi natutumba talaga siya dahil may mga maliliit na bato dito. Nadudulas yung cellphone kapag itinatayo. Naipwesto na nga ni Papa yung camera pero nung tingnan niya sa likod ay hindi pala kami kita. At nakatagilid pa talaga. Napaka-cute lang tingnan ng Papa ko kasi inaayos niya talaga yung camera ko. Medyo nasanay na kasi sa akin si Papa kasi kahit saan ako magpunta ay talagang naka-video ako. Meron na nga din kasi silang Facebook account kaya yung mga videos ko ay talagang nakikita na nila. Kaya naman feeling ko napaka-silent supporter lang ng Papa ko. After how many years na setup na nga ni Papa yung camera at dyan ko pa nalaman na natumba pala yung cellphone ko. At pagkatapos ko mag-video at chinek ko nga yung video at ayun, baliktad pala. At pagkasabi ko na baliktad nga yung video ay biglang nag-worry si Papa. Pero sabi ko, carry na yan. Ako nang bahala mag-rotate dyan. At least diba, tinry niya yung best niya para ma-set up yung camera. Para nga lang kami nagpipiknik dito sa may kakahuyan. At chika-chika lang kaming lahat dyan at habang kumakain ng mangga. Hindi pa nga kami naligo ng dagat kasi sobrang babaw pa ng tubig talaga. And hinihintay pa namin si Papa kasi nag-iihaw siya ng isda dyan. Kakain muna daw kami bago kami maliligo. Medyo struggling nga yung pag-iihaw ng isda dyan kasi nakalimutan namin yung screen na pang-ihaw. Kaya medyo napatagal yung pagluto. At eto nga yung watermelon na pinaghihiwa ko kanina. After ilang minuto nga paghihintay, ayan, nakakain na din ng mga Farzan. Buti na lang talaga may malaking puno na natumba dito. Ito yung nagsilbing lamesa namin. Paano ba naman kasi folding bed lang yung dala namin? After nga namin makakain, ayan, sunscreen is life si ate ko. Bago kami lulusob doon sa may dagat, dapat skin protected muna kami. Amazed na amazed nga ako dito sa cottage area na to kasi sobrang linis ng paligid nila. At pagtingin nga namin sa may tubig, ay be, sobrang babaw pa talaga. Sobrang layo na nung ibang tao pero hanggang legs pa nila yung tubig. Mga 3 p.m. na kasi ng mga oras na to at sa isip ko baka hindi namin maabutan yung matataas na tubig kasi baka bago siya tumaas ay baka nakauwi na kami. Hindi nga kasi kami pwede maabutan ng 5 p.m. dito kasi yung order namin na food ay pang 5 p.m. Walang magre-receive doon sa bahay kasi walang tao. Ayan si Lola, ligong-ligo na talaga yan pero nagdadalawang isip kasi sobrang babaw talaga. Pero naligo na lang din kami kasi wala na kaming time magantay para tumaas yung tubig. Pero hindi ko na na-video yung pagliligo namin dyan kasi binalik ko na yung cellphone ko baka mabasa pa. Wala pa naman tayong pambili ng bago. Malapit na nga kami alas 5 na tapos maligo. Kaya naman nag-prepare na and arrange na kami lahat bago makapagbihis para makauwi na din kasi medyo malayo pa yung babiyahiin namin. Malapit na nga kami alas 6 na karating dito sa bahay. Naka-on na nga yung ilaw sa may poste. Talagang padilim na nakarating kami dito. Kanya-kanya na nga kami ng bit-bit para mapadali ang lahat. At mga ilang minuto lang din ay dumating na din yung mga ulam na in-order namin. Medyo malapit
malapit lang din naman yung in-orderan namin, kasi same lang namin ng purok dito. Magde-decoration pa nga sana ako dyan sa may likuran ko. Kaso biglang dumating ito, kaya ito na lang muna yung inuna ko. At feeling ko parang hindi na lang ako magde-decoration kasi gabi na rin naman. After kumain matutulog na din naman kami. Pero hihintayin ko pa pala si Julius kasi bandang mga 9 PM pa yun makakauwi. Kasi 8 PM pa yung out niya sa work niya. At babiyahe pa siya papunta dito. Medyo malayo-layo rin kasi yun. At eto na nga yung mga pagkain na in-order namin ng ate ko. Konti nga lang yan kasi kami-kami lang din naman. Hindi nga namin yan naubos kaya nagbigay pa kami sa kapitbahay. At syempre, present ang ating ice cream dyan na sinalihan ko pa sa may paluwaga. Mas nauna pa nga ito dumating kasi sa mga pagkain. 5 PM kasi exactly nandito na to. Kumain na nga din kami kasi 7 PM na rin to. Wala naman na kami hinihintay para ibang darating kasi kami-kami lang din naman. Yung mga kapitbahay namin ay binigyan lang namin. May baby kasi yung isang kapitbahay namin kaya hindi talaga siya na pumupunta ng ganito. Lalo na paggabi ay talagang hindi yun nakakapunta. At eto nga si Lola ay lumafang na rin. Wala na rin naman kasing ibang kakain kaya titirahin na namin. At habang naghihintay nga ako kay Julius, ayan, naisipan ko na namang lumafang. Wala na nga masyadong kumakain dito sa may lamesa kaya ako naman yung pumwesto. Malakas talaga akong kumain lalo na kapag paborito ko yung nasa hapagkainan. Pero mapili din kasi tong tiyan ko kaya yung mga known food lang yung kinakain ko. Yung mga bago sa paningin ko ay talagang hindi ako kumakain. Lalo na kapag kakaiba yung amoy ay talaga pass ako dyan. Baka naman kasi kain na o magtatay later. Ganyan pa naman yung tiyan ko lalo na kapag hindi niya bet yung pagkain. Talagang itatayin niya yan ng todo-todo pagkatapos. At eto na nga lang yung natira sa mga nilafang namin. Talagang nag-iwan pa talaga kahit konting-konti na lang yan. Napaka-Pinoy talaga. At eto nga yung papa ko ay solo flight siya sa pag-iinom. Madaming pagkain sa loob pero wala talaga siyang kinuhang pulutan. Yung isda niya lang na pinag-iihaw kanina sa may dagat. And once again, happy 42nd birthday nga pala sa mama ko. And that's it for today's video guys. Thank you so much for watching. Bye!